Welcome back to our YouTube channel, Musical World Music. Usapang SB19 lip sync. So wag na natin patagalin pa guys. Wala na patumpik-tumpik pa. Simulan na natin ang mainit-init pang pinag-uusapan na talagang ang dami na naman nagsidagsa ang mga bashers. Yung mga busy sa SB19 sa pang-bash. Well, napanood ko yung yung performance sa Showtime. I think parang nag-promote sila ng single nilang Damn. So, obviously, pinerform nila ng live. And after nung pinatak din na sila na sandamakpak ng mga basher. And pinapalabas nga guys na nag-lip-sync nga raw ang SB19. Ay, nako. Ewan ko ba kung bakit pag dyan talaga nag-guest ang SB19 sa Showtime, parating may mga issues. And parating mayroong mga ganap ang mga basher sa SB19. Kagaya ng mga nakaraan, yung halos binuljak-buljak naman ng si Estelle, diba? Nung parang segment dyan na ginaya si Estelle. And yun yung pinagsimula ng katakot-takot na pang-discriminate, panghahamak at yun ang magkatawanan talaga si Estelle. Yung discrimination na yung grabe. And ngayon, bumalik na naman ang SB19 sa Showtime. Kasi nga parang close ngayon guys ang SB19 kay Vice Ganda. So, syempre, definitely, mismo si Vice Ganda nag-invite dyan sa SB19 para mag-promote ng latest single nila. And yun nga, napakaganda. Actually, napanood ko yung full performance nila kasi wala siya sa kinakat ng ABS. Pero mayroong mga fan cam na mga nag-post sa YouTube, mga clips na napanood ko yung performance mismo. And napansin ko dun guys, wala. Siguro yung mga nang bash, hindi talaga marunong tumingin kung ano ba yung nagli-lip-sync or yung live. Kasi may part doon guys na parang may backing track, parang yung kung sa multiplex guys, ewan ko lang kung naabutan yung multiplex. Kunwari sa live, minsan pag hindi mo kinakanta yung isang part, kasi nga nakafocus ka sa audience, sa mga fans mo, syempre maririnig mo yung boses ng artist. And then, pag hindi ka na nakafocus doon sa audience, sa fans mo, kakanta ulit ng live. Kasi siguro naririnig nila yung recorded na vocals ni especially kay Ken. Kasi talagang doon na pinag-aralan ko yung part ni Ken doon sa performance na yon. And may part doon talaga na hindi siya masyadong kumakanta pero narinig yung boses niya. Kasi nga grabe yung yung choreo, yung steps and ginagawa nilang dance and connection sa mga audience, sa fans. 'Di ba? Parang at the same time kasi may live audience kasi diyan sa Showtime. And live yung kinakanta nila and yung dance, grabe. So, syempre, kung medyo hinahabol mo yung hininga mo, gagawa ka ng mga strategy, taktika kung paano maitatawid yung song. And, very obvious as in, wow, obviously live. Every time siyang pinapasok niya yung vocal, ay yung boses niya talaga na live. Maririnig naman So, siguro, gumawa lang talaga ng issue. And then, kinuha lang yung part na si Ken ay nagsasayo at naririnig yung boses ni Ken na naka-play. And then, at the same time, pag ibinilik ni Ken yung microphone, di ba, iba na yung dating na naririnig nyo. Kasi live na yun. Oh. I think parang na-misinterpret ng mga basher yung recorded na vocals ni Ken doon sa song na yun. Doon sa pinromote nilang Damn. Kaya nung ni-review ko guys yung performance na yun guys, sabi ko, dito sa part ni Ken talaga. Kasi mas marami yung galaw ni Ken and spontaneous kasi yun Nakafocus siya sa audience, sa fans, and then sinasayo niya yung mga parts ng choreo nila sa Damn. And minsan, talagang yung focus niya talaga doon sa sayaw talaga. Kasi may support yung ginamit nilang song. As I said guys, meron siyang parang backup recorded na doon sa song. And sinasabayan nila yon kasi nga ang kanta is dance, kumbaga sayaw talaga at hindi lang basta-basta sayaw. Pwede mong ihalin tulad yun kay Michael Jackson, Janet Jackson, Britney Spears, 'di ba? NSYNC,
di ba may mga backing vocals na recorded, and then saka sila kakanta pag naitawid na yung mga steps and choreo na kinakailangan doon sa songs. Kasi itong Damn is pares ng ginto. Hindi to yung ballad songs, ballad tracks na like Ilaw or Hanggang sa Huli, di ba? Kaya minsan napapagkamalan ng mga ibang audience na nagli-lip-sync yung artist. Kasi nga, hindi lang po yung boses ang kailangan bigyan ng focus doon eh. Yung dance. Oh. Lalo't grupo sila. Diba? Pangit naman kung mali-mali, iba-iba yung step nyo and sabog-sabog yung ano nyo, yung performance nyo. Kasi grupo yan eh. Boy band. Oh. Kaya ang hirap yung ipilis nakita lang ng konting without research, and bakit kay ganito narinig akong boses tapos hindi siya kumakanta. Bakit kayo may ganun? Kinakailangan po talaga yun sa mga live performances. Lalo kung ang ipiperform ay dance track. Like yung song nila ngayon na pinopromote yung Damn. Diba? So, nakaka-disappoint lang. Kasi bakit hahanapan nyo ng mga issue yung SB19? Di ba? Dapat kayo i-share nyo pa yung mga live performances nila. Malay mo, taga-ibang bansa yung makakita sa YouTube na hindi yung gagawa nyo ng mga issue ng mga ikakabagsak, ikakadismaya ng mga ibang makakilala pala sa ganun. Ay, ito pala yung mga fake voices pala. May mga ganun na hanggang recording lang pala ito. Sa ibang bansa, gamit na gamit yung lip-sync na yan. Ayoko na magbigay ng mga names kung sinong mga artist ang parating nagli-lip-sync sa performances. Pero dito sa Pilipinas, hindi usong lip-sync. Dito sa Pilipinas, talagang bosesan. Saka, iba dito. Ang artist dito talagang perfectionist talaga. Talagang binibigyan nila sa audience, sa mga fans talaga yung authentic. Hindi nanloloko ng mga fans. Hindi kagaya sa ibang bansa. Literal from beginning to end ng concert. Lip-sync lahat, 100.1% lip-sync. Kahit pa nga medyo ang iba doon, mga favorite artist ko. Pero wala naman tayong magagawa. Iyon ang binigay nila sa mga fans nila. Siguro konsensya na lang nila yan na niloloko nila yung mga fans na ginagawa nila yung performance nila pero hindi totoo. Diba? Panloloko yun guys, yung nagpe-perform ka ng hindi naman pala totoo. Lip sync. Ang dami yan sa abroad. So, tigil-tigilan nyo guys yung mga issue ganyan sa SB19. Hindi yan uso sa SB19 lip sync. Kahit nga doon sa sinabi ko medyo pabebeng grupo, I think hindi sila nagli-lip sync. Hindi talaga yung uso dito sa Pilipinas yung lip sync. Sa ibang bansa, pwede kayong mag-point out ng mga names doon. Talagang kahit sila hindi makakapag ang tawag dito, hindi makakapalag. Talagang aminado sila, talagang mahilig sila mag-lip sync. Pero ang kawawa dyan yung mga fans kasi lantaran yung panluloko. SB19 na sabaybayan ko, although hindi naman ako yung from the beginning to, di ba? Pero yung mga kung babalikan ko yung mga napanood ko, wala pa ako napanood na lip sync. I think lahat lang lip sync nila yung sa music video. Yun ang lip sync guys, yung sa music video. Diba? Kasi pag music video guys, yan, kailangan mo gumawa ng mga acting and moments din sa ginagawa mong music video. Minsan nasa underwater ka pa. Try mo kayo mag-live vocal sa ilalim ng tubig. Ginagawa lang ang lip sync guys pag gumagawa ng music video. Kasi chap-chap yan guys, part by part. Kunwari part ni Ken, next day, and part ngayon ni Pinuno naman. And then, pagsasama-samahin niya para mabuo yung isang music video.
And kaya nga minsan yan, sobrang loud nung nakaplay yung music nila, talagang lalakasan niya para marinig ng artist habang nag-i-emote o habang may ginagawang eksena sa music video, para sabay yung pagbigkas ng bibig sa naririnig nila na kanta. Yun ang lip sync. Pero kung i-issuean yung SB19 sa live na nagli-lip sync, Diyos ko po, mahiya naman kayo sa SB19. I think ang madali makapagsabi lang kasi yung mga hindi talaga marunong sa hindi literal na singer or hindi nakapag-perform, nakapanood lang, 'di ba? Ang bilis mag-judge. 'Di ba? Honestly guys, dito sa Pilipinas, sa totoo lang, itong SB19 silang lima, busisan talaga yung ano nila eh. Yung key na yung pinanghahawakan ng limang ito talaga, boses talaga. Ang ganda. Individual sa kanila guys, may sarili silang quality ng boses. So paano mo gagawa ng mga issue na ito ay mga peking artist na talagang mahilig mag-lip sync? Imagine, paratahan ka nagli-lip sync ka. Tapos isi-share mo pa kung saan sa ang mga ano. Bakit may ganun talaga yung parang hilahan? Hihilahin mo talaga hanggang hindi ka masatisfied, hihilahin mo pababa yung mga kababayan mo pa man din. Di ba? Nakakasad. So yun lang, gumawa lang ako ngayon ng video para dito sa nagtitrend na ito na pinapalabas sila na SB19 daw ay nag-lip sync sa Showtime. O, ako naman, nireview ko ulit yung performances sila. Natawa na lang ako. Ay, nako. Next time po, kung gagawa kayo ng mga magpapatrend kayo ng isang issue na puro fake lang naman din, mag-research muna kayo kung totoo ba talaga yung gagawin yung fake news. Diba? Kasi kawawa naman yung kababayan yung naghihirap, nagsusumikap para maabot yung mga pangarap nila at para din sa ating bansa, para lalo tayo makilala. Kaya tayo din ang lalaglag sa kanila, na kasama din naman tayo sa napipraise. From the Philippines, di ba? SB19 ay talaga magagaling ang mga taga dyan. Ang mga Pilipino magagaling. Tapos tayo din pala yung lalabas ng mga expose na walang katotohanan na ito ay mga peking artist, mga puro lang recording. Ay naku, nakakawindang minsan ng mga ibang Pilipino na bakit nila na-attempt talagang gumawa ng mga fake news, paninira, issues. Hindi sila nagsawa sa discrimination sa SB19. Ngayon, may bago na naman sila ngayon guys. Pinanghahawakan na issue. Nakakuha na naman sila ng pambato sa SB19, yung lip sync. Diyos ko po. Diba si Regine, katatapos ng concert, napansin nyo? Halos wala ng boses na mailabas. Pero, live pa rin. Diba? Oh, nag-sorry na lang si Regine after the show kasi nga, alam niya talaga hindi niya nabigay yung best, pero hindi siya nanloko ng fans. Itinuloy niya yung concert kahit wala siyang boses. Kahit pumapalgas-palgas na yung boses niya. Ginawa niya yun ng may dignidad, saka para yung kasi guys sa fans. So hindi niya ma-attempt siguro na lokohin yung mga fans. Hindi katulad ng mga international artists na iba na talagang kahit nagbayad ng sobrang kamahal-mahal na tickets, talagang kumakalipsing talaga from the beginning ng show hanggang sa matapos, puro lipsing na lang talaga, diba? Ibig ko sabihin dito guys, next time kung mambabash kayo, definitely mga basher talaga ng SB19, hindi talaga yung titigil. Pero sana naman kung talagang gusto nyo mang bash, yung may prueba talaga kayo, talagang legit talaga na ginawa yun ng SB19. Yun lang, makonsensya naman kayo. Kasi nakikita natin talagang todo trabaho at
Talagang grabing sipag at Diyos ko po, walang tulugan talaga yung mga yan. So, suportahan naman sana natin ang SB19, hindi hinihila talaga pababa, di ba? And nakikita ko din yung efforts ni Vice Ganda talaga. Ni Vice na talagang tinutulungan niya ang SB19 kasi alam niya talagang di kalibre talagang pasasaan at pasasaan din talaga. Talagang titingilain talaga yun sa ibang bansa. Around the world. Oh. Tapos alam mo sa sarili mo na may mga naiambag ka o naitulong ka doon sa kababayan mong tinitingala na ngayon. Di ba masarap sa pakiramdam yun, guys? And pagdating ng panahon talaga, magka-flashback na lang yan si Vice Ganda na hindi siya nagkamali sa pagtulong niya sa SB19. Kasi deserve ng SB19 na tulungan at suportahan. Always remember guys, ang SB19 ay kababayan natin Pilipino. Kung tayo nga, especially ako, may mga sinusuportan akong foreign artist, ito pa kaya sariling atin, di ba? So yun lang. Itigil nyo na guys yung pambaba sa SB19 please. So yun lang. Sabi ko nga sa parati sa video ko, always be kind. So yun lang guys. Hanggang dito na lang muli guys. So baka next time magawa ulit tayo ng reaction video sa SB19. Abang-abang na lang guys. Thank you for watching guys. Kung hindi pa kayo guys nakapag-subscribe guys sa ating YouTube channel, pa-subscribe na lang po. And pa-like na din or pa-share. Thank you for watching guys. God bless us. Always be kind.